pagkatahak na nila sa Amphipolis at sa Polonia, ay nagsirating sila sa Tesalonika, na kinaroroonan ng isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila, at sa 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila ng mga kasulatan, na binubuksan at pinatunayan na kinakailangan si Kristo ay maghirap at muling mabuhay sa mga patay, at itong si Jesus, anya, na aking ipinangangara sa inyo, ay siyang Kristo. At nangahikayat ang ilan sa kanila, at nakikampi kay Pablo at kay Silas, at gayon din ang lubhang maraming mga Gregong masisipag sa kabanalan, at hindi kakaunting mga babaeng mararangal. Datapwat ang mga Hudyo, palibhasa ay nangaudyukan ng inggit, ay nangagsama ng ilang masasamang tao sa pamilihan, at pagkatipon ng isang karamihan, ay ginulo ang bayan, at pagkalusob sa bahay ni Jason, ay pinagsikapan nilang sila'y iharap sa mga tao, at nang hindi sila masumpungan, ay kanilang kilaladkad si Jason at ang ilang kapatid sa harap ng mga punong bayan, na ipinagsisigawan. Itong mga nagsisipagtiwarik ng sanglibutan, ay nagsiparito rin naman, na tinanggap sila ni Jason, at ang lahat ng mga ito ay nagsisigawan ng laban sa mga utos ni Cesar, na nagsasabing may ibang hari, si Jesus, at kanilang ginulo ang karamihan at ang mga punong bayan, nang kanilang marinig ang mga bagay na ito, at nang matanggap na nila ang pinakaako kay Jason, at sa mga iba, ay kanilang pinawalan sila, at pagdakay pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea, na nang dumating sila doon, ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kaya nga marami sa kanila ang mga nagsisampalataya, gayon din sa mga babaeng Grega na may mga kalagayang mahal, at sa mga lalaki ay hindi kakaunti. Datapwat, nang maunawa ng mga Hudyong taga-Tesalonika, na sa Berea ay pinapangaral din ni Pablo ang salita ng Diyos, ay nagsiparoon din naman, na ginulo at binagabag ang mga karamihan. At nang magkagayoy, pagdakay pinayaon ng mga kapatid si Pablo na pumaroon hanggang sa dagat, at nangatira pa roon si Silas at si Timoteo. Datapwat, silang mga nagsipaghatid kay Pablo ay dinala siya hanggang sa Atenas. At nang matanggap na nila ang pautos kay Silas at kay Timoteo, na madaling-madali silang nagsiparoon sa kanya, ay nagsialis sila. Samantalang sila hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi ang kanyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng Diyos-Diyosan. Kaya sa sinagogay, nakipagmatuwiran siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan, at sa araw-araw sa pamilihan, sa mga nakikipagkita sa kanya. At ilan naman sa mga pilosopong Epikuryo at Estoiko ay nakipagtalo sa kanya. At sinabi ng ilan, "Anong ibig sabihin ng masalitang ito?" Binagabag ang mga iba, parang siya ay tagapagbalita ng mga ibang Diyos, sapagkat ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay ng mga guli. At siya ay tinangnan nila, at dinala siya sa Areopago, na sinasabi, "Mangyayari bagang maalaman namin kung ano itong bagong aral na sinasalita mo? Sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga, ibig nga naming maalaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito." Lahat nga ng mga taga-Atiense at ang mga taga-ibang bayang nakikipamayan doon ay walang ibang ginagawa, kundi ang magsipagsaysay o mga kinig ng anumang bagay na bago. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago, at sinabi, "Kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang reliyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala, yaong ang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala,
siya ang sa inyo ibinabalita ko. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasay, Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay ng lahat ng buhay, at ng hininga, at ng lahat ng mga bagay. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ng kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya ay masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa Kanya ay tayo nangabubuhay at nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao, na gaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi, yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay di marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, o ng pilak, o ng bato, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat, ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisisilang lahat sa lahat ng dako, sapagkat siya ay nakatakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan, ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao, nang siya'y buhay niyang maguli sa mga patay, at nang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay na maguli, ay nanglibak ang ilan. Datapwat, sinabi ng mga iba, pakikinggan ka namin muli tungkol dito. Sa gayoy, umalis si Pablo sa gitna nila. Datapwat, nakisama sa kanya ang ilang mga tao, at nagsisampalataya, na sa mga yaoy, isa si Dionisio na Areopagita, at ang isang babaeng nanghangalang Damaris, at mga iba pang kasama nila.